Yun, good morning. Yung paboritong chicken feed ninyo. Sinigang niya. Sinigang naman ngayon. Wala. Okay, almusal. 8:25. Magkano tayo ngayon? Operation Linis. Ito kay Saldi. Ayan, yung upo niya. May mga bunga na yan. Sana makahabol. Maganda yung presyo. Itong sobra naming punla. May mga bunga na rin yan, no? Ayan, no? So dagdag na rin to, di ba? Dagdag panggastos. So kami siguro by Monday na kami makakapag grass cutter doon sa Ampalaya, kasi magpapataba kami ng Tuesday. Tapos yung kay Saldi, bukas na rin sila maglalagay, sa Monday na rin sila maglalagay ng trellis, kasi inuna muna yung upo, makakapal na yung damo. Ayan na sila, oh. Ayan, may uod dyan, kaya mag-i-spray si Saldi ngayon. Bumili na ako ng gamot para sa uod, tsaka foliar, fungicide, unang spray. Importante po yung fungicide sa ganyan, kasi pag batang ganyan maano sa fungus, para may resistensya sa fungus. Lalo na yung panahon natin na yan, ulan init, may stress yung halaman. So kailangan talagang kumpleto yung gamot natin. Ayan, pagkakabit ng trellis mabilis lang yan. Actually kung tatlo sila, baka maghapon kayanin yung trellis na to. Ito yung sa Ampalaya natin. Hindi pa naman siya ganun kakapalan damo, pero uunahin lang muna namin yung sa tudling para makapagpataba tayo, kasi nakaschedule na dapat yung pataba niyan sa Monday. Pangatlong pataba, bibili tayo ng siguro 4 na kaban o 3. Bubuhusan na natin yan magkabilang gilid. Ay, maganda siya, oh. Yung iba hindi na namin binali kasi sobrang kapal ng sanga. Magbubuhol-buhol na lang yan. Yung mga ganyan madalang binabali ko. Pero yung kagaya nito, yan, makapal na, magbubuhol-buhol na lang yan pag ganyan. So hinayaan na lang namin umakyat yung makapal. Ito kagaya nito, pwedeng ibali ito ng 1 beses. Kaya lang pag umagang ganyan, ingat lang din kasi malutong yan, kalutungan niya. Babali yung talbos. Ayan, may mga bunga na yan. Hihintay na lang tayo. Sa awa ng Diyos makaka-harvest din tayo dito. Yan, katulad yan, pag binali namin ganyan may stress yan, kaya kailangan pag binali mong ganyan kinabukasan palipas ka ng 2 araw patabaan mo. So update tayo sa talong. Ito, maganda naman yung dahon, malulusog, kaya lang mahina siyang mamunga. Sa ngayon ito po yung ng Fortuner, madalang ang bunga. So nagpalit kami ng pataba. Ginamitan ko ng Yarabasa. Tetestingin natin to kung actually 5 days na yung nakalipas nung mabuhusan sila ng Yarabasa, yung complete. So titingnan natin kung magtutuloy yung mga bulaklak na yan, at meron namang kasunod. Ayan, mapapansin nyo yung mga maliliit na yan. So siguro
kailangan nating magbago ng pataba tsaka foliar. Kasi yung una naming ginagamit na pataba puro nitrogen. Sabi ko kay Dondon, kailangan natin ng complete. So ayan, pagkalipas ng 5 araw, ayan na sila, tumuloy na yung bulaklak. Ayan o, marami na siyang maliliit. So hopefully tuloy-tuloy. Hindi nagbabago yung presyo ng talong. Maganda yung presyo ng talong. So ayan, marami ako nakikitang kasunod, mga ganyan, no? So maganda yung epekto ng Yarabasa sa talong. Ayan, oh, diba? Dati yung bunga niyan 5 puno, isa lang ang makikita mo. Pero ngayon at least dumadami na. Ayan, ayan. So napaka-importante talaga nung pataba. Pero kung tutuusin naman talaga itong talong na to, 3 months pa lang to nung 26. So bata pa siya. Tingnan natin hanggang 4 months, 5 months kung susulong. Basta saksakan lang natin ang pataba. Ayan. Marami na siyang kasunod. Dati binibilang ko sabi ko madalang masyado. Bilang ka ng 5 puno, tapos makikita mong bunga isa lang. So ngayon sa isang puno meron na siyang 3, 2, diba? Ayos. Palipas pa tayo ng 1-2 pitas, susulong na yan. Umaasa ako na pag sumulong ito, pumipitas na rin tayo dito sa Ampalaya. Bandang 20 po, kaka-harvest na tayo dyan sa Ampalaya. Mag-iisang buwan yan sa uno, 1 month, 30 days. So expected natin 40 days hanggang 45 days. Meron na tayo makikita malalaking bunga dyan. Ito tanim ni Dondo, no? Yan sa kanila na yan, extra income na nila yan. Solo na nila yan. Kung tutuusin itong talong na to, yung 3 buwan na yan, dapat kalakasan na yan. Kaya lang syempre, hindi natin pwede sukuan yan. Nandiyan na yan Ang gagawin na lang natin, gagawa na lang natin ng paraan. Actually, yung 3 months na yan, dapat nakabawi na tayo sa gastos. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Nakapitas lang kami ng kalahating tonelada yan, tapos di na nasundan. Ito yung kay Daki. Actually yung kay Daki simula nung una pa lang naghahalo siya ng triple 14. Kaya ito mas marami siyang bunga. Ayan daming maliliit. Kaya napaka-importante nung trip complete. Ayan hopefully sumulong sila pareho. Dumadami na. Maraming maliliit. Sana magtuloy gaganda ng bunga Ayun ganito sana. Ang tanong, may mapipitas kaya tayo bukas? Yan konti lang mapipitas. Di bale, basta may kasunod Dahil alanganin pa Oo. Ayos. Mga 2 pitas, abangan natin itong maliliit na to. Ayan gaganda. Kaya kailangan talaga hindi ka mawawala ng complete. Nakakalimutan to isa laki.
Sige, tuloy lang. Tuloy lang tayo. Meron ako nakikitang malaking pag-asa. Taba lang ang kailangan natin. Ito actually guys, kahapon di ba sabi ko nai-stress ako. Dito ako actually nai-stress sa talong kasi expected ko sa loob ng 3 months, 4 months makakabawi na tayo sa gastos. Dahil humina ang bunga, yun ang inaano ko, iniisip ko. Kaya nag-iisip ako ng magandang paraan kung ano, para maparami natin yung bunga. Pero sa pagpapalit natin ng pataba, mukhang okay naman. Kailangan lang sundan na marami ng kasunod. Tuloy lang. Importante merong napipitas. Mababawi naman natin yung gastos dyan kung magtutuloy-tuloy. Yan yung mga abangan natin. Actually naka-schedule kami mag grass cutter, kaya lang pinauna na namin yung upo ni Saldi. Bali sa Monday na siguro kami para makapagpataba. Rek! Ganito kasi nangyari sa talong. Pipitas kami ng 100 kilo, 10 bundle. Makakaano tayo ng 4,000, 5,000. Tapos bibili ko ng gamot for 3 times a week. Abunado pa ako. Sabi ko pagka nagtuloy-tuloy to, malulugi. Lugi ako. Kasi, di ba? Kahit anong kwentang gawin ko, matatalo ko kung magtutuloy-tuloy na ganyan. Sila hindi, kahit pa paano nakakabali sila sa akin. Ako yung pinakatalo doon. Well, gano'n naman talaga, ako financer Kaya lang, sabi ko pag nagtagal yan, umabot ng 4 months, 5 months, ititigil ko. Kasi lalaki lang yung gastos, hindi nakakabawi. Pero sa nakita ko, mukhang may pag-asa. So obserbahan pa natin ng mga 2 weeks, 3 weeks hanggang 1 buwan. Para. Almusal. Pwede isa dito kanyo. Oh. Ito pare. Tas ka kan. Oh, ate kami ni pati kayo ni Ay, naka-aircon. Hop, kumakain ka ng Adidas. Mga rin. Gusto mo yan? Oo. Si Rocky Oh, Girl yeah. mo Adidas. Salibigyan mo muna. Pwede yan. Pwede pa, suka dito. Ayaw niyang marami pa rin Balo ko na. Tinakalan ko na sapat lang. Alay. Ay, hindi madudurog yan. Buto yan. Hindi isda yan. Hindi. Ayaw. Lambot lang yan. Kain po. Kain. Gusto mo ng okra? Kumain kayo na. Hindi kumain kang okra. Hindi po. Mahal na naman okra ngayon. Kwenta. Isang LP yan pag na dami. Tawag dyan ng 30. Puro obras. Puro obras. Kalahati hektarya, 4 o 5. Ayun.
Di ba? Pagka-konti, nakakaulit. Oo, nangulit na eh. Mala. Mukhang pwede yung papag-mesa yan. Mukhang kursunada yung ulam. Mukhang nagustuhan mo yung luto mo ngayon ah. Hindi, nilagay yung kain to, ganun lang eh. Hindi, tsaka sa susunod, diyan ka nauupo. Nakakadong talaga oo dyan. nga, no? Ayaw nga na eh. Dati kasi dyan lang siya eh. Hindi ka agad makakaalis dito eh. Nakalak eh. Diyan ka lang. Para maubos niya. Pagka hindi yan nagawa, sigurado dahil natin na. Trek, dito ka. Si Dustin doon sa kabila. Sabi, hindi nagawa yan eh. Hindi, papalitan lang namin ng ano yan, ng spark plug. Nasa loob ko Nasa loob yung, yan ang diferensya niya. Nasa loob yung spark plug. Alisin mo pa yung ano. Huwag mo bubutin, ihangat mo lang. At siningit na namin tong ampalaya, spray. Kasi meron akong napapansin na ano, yung punggos. Yan, konti pa lang naman. Actually, nagamot na to nung nakaraang spray natin, pero meron na naman. Yan ang kailangan natin agapan. Mahirap umakyat yan sa taas. Pa isa-isa pa lang naman. Kailangan lagi tayo merong fungicide. Nauna na kami kasi si Daki mag-spray din mamayang hapon sa talungan. So schedule lang. Ayan o. Aakit yun sa taas pagka hindi natin nagapan. Marami naman po tayong magagamit na mabibiling fungicide. Kagaya ng Score. Yan, Score gamit namin, pero siyempre hindi tayo pwedeng mag-stick sa isang gamot lang. Pag napansin natin na hindi tumalab, kailangan nating magpalit ng gamot. Hop, 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 hop! Sige, hilahin mo. Kaya naman itong hose na to, hindi siya hindi siya nababali na kagaya ng maninipes. Pag nabali siya, hilahin mo, tutuloy, didiretso siya. Kasi makapal tong hose na to eh. Makapal, matigas. Ganyan po yung ginagawa namin. Pagka pansinin natin na yung isang pataba hindi na tumalab, hindi na maganda yung talab, magpapalit tayo. Pag sa gamot, ganun din. Pag hindi tumalab, kailangan obserbahan din natin eh. Pag hindi tumatalab, kailangan natin magpalit. Kasi ang maninira, nag-i-immune niyang katagalan. Kagaya ng talong, ang gamit namin dyan lagi gold. Hindi nawawala yung gold. Pero napapansin ko ngayon parang hindi na tumatalab yung gold. So magpapalit tayo. Actually kay Daki nagpalit na kami ng Brofrea. Kay Don magpapapalit ako sa kanya ng Brofrea. Kasi yung dito niya nakikita ko yan, yung dulo niya dito, nagkukulay brown yung dahon. Yan, hanip din yan. Puto. Pagka ganyan po kasi may hanip, puto, hindi lumalaki yung bunga, hindi tumutuloy yung bulaklak. Pakita ko sa inyo yung mga ugat nila guys. Ayan o. Makikita nyo yung puti-puti na yan. Ayan, ugat na nga pala yan. So pag dito tayo nagsaboy, saktong sakto. Kasi pagka ganyan na yung ampalaya, ganyan ang kalalaki, hindi na siya okay dito sa tabing puno. Kasi malayo na yung ugat niyan, dito na. Kaya dito kami nagsasaboy. Yung pangatlong pataba natin, dyan na. Lilinisin lang muna namin tong gilid na to para mapakain sila. Importante kasi malinis yan para wala silang kaagaw sa pataba. Ayan o, yung maliliit, gahibla lang ng buhok yung ugat nila. Nahaba pa yan hanggang dito. Dito sa tabi na to, itong kanal na to. Plano ko pa sanang palaliman yung daanan ng tubig, kaya lang na-late na kami. Sa ganyang stage di na pwede, tatamaan na yung ugat ng ampalaya. So hayaan na natin ganyan. Total patagulan naman na tayo. Nagkasya niya.
Ayos yan. Umorder ako ng lagari sa Shopee na yung mayroong mahabang handle, since hindi namin kayang akyat ito para bawasan ng sanga. Yun na lang, titingnan ko kung aabot siya. Mataas kasi ito eh, sana umabot para pabawasan lang natin yung sanga, para hindi siya masyadong mabigat. Ayan o, itong dalawa lang na to, yung mga nakayong-yung na yan. Kasi yung katabing bukid namin, si Tata Eyo ang may-ari, tapos si Kuya Boy yung kasama niya, yung farmer niya. Nag-ampalaya sila dyan sa kabila, yung tabing farm 2, tabi ng farm 2 mismo. Tapos kasalukuyan daw namimitas, di ko alam kung pang 4, pang 5 pitas ng ampalaya, pang 5, 6, 7 kalakasan ng ampalaya. Malakas daw ang hangin, bumagsak yung, hindi ko alam kung isang puno or sanga ang bumagsak. Palagay ko isang puno, bagsak daw yung buong balag nila. Ano yan, 1 hektarya ang ampalaya, ganito kahaba, bagsak daw. Yan ang masakit doon, kaya yan ang kinakatakot ko. Pero dito sa amin, 1 hektarya mahigit, at least merong putol. Ika nga, expect the unexpected. Kung mangyari man yun, at least merong matitira, pambawi. Kaya pag mahabang ganyan, hinahati ko yung balag eh. Ayoko nang diretsuhan. Halimbawang 1 hektarya, kalahating hektarya okay lang yung buuin mo, pwede. Pero pag 1 hektarya ng ganyan, masyado nang mahaba, masyado nang mabigat. So pinuputol namin yan. Kagaya niya, putol. Magdadagdag ka lang naman ng ilang posting kawayan para pagkaroon ng putol. Imagine niyo guys, yung haba na yan hanggang dun. Kahit matibay yung alambre mo, kung may dadagan dyan, talagang babagsak dyan. Tas plus pa yung bunga, tunaladang bunga at sanga ng ampalaya. Kaya kahit matibay, delikado pa rin, lalo na pag malakas ang hangin. Yung bubong nga tinatangay, pa kaya yung bubong na nakapako, nakascrew. Isa yun sa pinakamasakit sa isang farmer na mamumuhunan ng malaki, tapos ganun ang mangyayari, diba? Mahirap bumawi pagka ganun, yung biglaan. Tapos isang bagsakan lang, wala lahat. Pag kasi bumagsak ang isang balag, wala ka na magagawa, pipitasin mo na lang yung mga bunga, huli na yun. Maitatayo mo man siya, hindi na siya kagaya ng dating mamunga. Dali ka dito eh. Sabaw uli-uli mo ha. Sige. Ayan, meron na namang ahas dito. Gustong gusto nila yung kubo namin, malamig oh. Ayan oh. Wala na naman yung bundok araya to. Pag nawawala yan, umuulan eh. Oo. Aba, tapos na kami dito sa bubong eh. Kaya lang ba't ito wala pa yata.
Nakakalimutan siguro nila to. Kulang pa ng 4. 1, 2, 3. 4 pa to. Pero all in all tapos na. Maglalak na lang kami. Yung merong naiwan doon na isang ano. Ito kulang pa yata to eh. May siroho. Sabi mo nga. Kahit doon sa kabila. Ha? Oo, 4 pa kulang na no. Siroho din. Ah, talaga naman. Ayos tayong gumawa ng balag ano, may siroho. Yan na may ulan. Nag-i-spray pa naman si Dake. Malakas ah. Tara tara. Malakas siya, nakakasipon yan. Ay. Alam niyo guys, kung minsan pumapasok sa akin yung ano, yung maraming doubts, maraming what if, maraming paano kung ganito, 'di ba? Pero ang iniisip ko na lang, pinapalakas ko din ang loob ko. Kung minsan ang James ko, pinapalakas din ang loob ko. Sabi nila, kuya, huwag kang mag-alala. Kasi nakikita nila nag-aalala ako, nai-stress ako. Huwag kang mag-alala, pagagandahin natin yan, sabi nila. So yan ang gusto ko naririnig sa inyo, sabi ko. Binabalanse ko yung nangyari itong mga nakaraang buwan sa farm 2 tsaka dito. Actually, hindi ako nalugi. Nalugi ako dun sa huling ampalaya namin. Pero all in all, hindi. Kasi kumita tayo dun sa mga nakaraan eh. Kumbaga nabawi ko rin. Kaya ko lang nasasabing nai-stress ako kasi first time namin ginawa to eh. Dahil una, nag-start kami sa kalahating hektarya. 1 hektarya, 2 hektarya. Ngayon, 4 na hektarya to, tsaka 2 hektarya doon sa kabila, 6. So, hindi tayo pababa. Kumbaga, nag-e-expand. Although, malaki na yung puhunan na ipasok ko dito. Pero at least, nandyan na, nakapag-put up na ako eh. Andyan na yung pagkakakitaan. Maghihintay na lang tayo. So, yun ang iniisip ko. Pero, paminsan-minsan, nandun pa rin yung doubts na paano kung ito lahat, 'di ba? So nawag naman sana sa awa ng Diyos. Kasi halos parang sa akin ang pressure kasi may mga kasama tayo, may mga pamilya yan. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 sila. 7 pamilya. 'Di ba? Paano kung pero palagay ko hindi naman dahil sa suporta nyo na ipagpapatuloy natin to sa suporta ng Panginoon sa atin at sa awa naman ng Diyos eh magsi 6 years na kami nagpa-farming na tuloy-tuloy. Hindi pa naman bumagsak, hindi pa naman naubusan ng although medyo hindi naman totaling naubusan yung pondo, ibig sabihin medyo kinapos lang pero hindi natuyo. So, nag-control lang ako ng konti. So, ito na lang, hihintayin na lang natin. Maghihintay na lang kami at let's hope for the best. 'Di ba? Andiyan na eh, nakapag-put up na tayo ng pundasyon eh. Kumbaga, andiyan na yung business, aalagaan na lang. Nasa sa atin na kung mapapabayaan natin at wag lang kalamidad. Yun lang ang pinagdadasal ko lagi. Kung walang kalamidad, hindi man makakalamidad yan, sigurado babalik yung puhunan at meron pang konting kita. Yun lang naman ang importante sa amin eh, sa akin, kasi basta kumita konti, basta tuloy-tuloy nakakapag-expand, lumalaki yung farming area natin, di ba? So okay na ako doon. At yan, maraming salamat sa suporta nyo. Sa totoo lang guys, hindi ko to maipagpapatuloy or hindi ko to kakayanin nang walang suporta na galing sa inyo. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa inyo.
sa inyong lahat na nanonood ng vlog na to at sumusuporta.